Sa loob siguro ng mga mahigit 10 taon, maraming pros and cons ang dating ng pamumuhay dito sa prairie o dito sa amin sa kalagayan namin ay Saskatchewan nga, no? Pero ang prairie kasi ay bahagi ng syempre ng Manitoba, ng Saskatchewan syempre, at ng Alberta. Yan ang Western Prairies kung tawagin natin, at nag-extend ng prairies hanggang North America, south naman namin. Yan sa Montana and yung mga katabing provinces, kasama yan sa prairie na tinatawag natin. Ngayon, ang isa sa magandang siguro na idulot sa amin ng pagkakaroon o pagpamumuhay namin dito within 10 years dito sa prairies nga, sa Saskatchewan nga, ay yung siguro isa sa mga nakikita namin dito ay yung cost of living, medyo mas mura ang cost of living dito sa Saskatchewan o dito sa amin, lalong-lalo na dito sa gawin ng Regina, kasi nga medyo mas mura ang bahay namin dito, mas mura yung kung ikukumpara sa malalaking syudad ng prairies katulad ng syempre ng Calgary, ng Edmonton, ng Manitoba, Winnipeg. Mas marami yung kumbaga opportunity pagdating naman sa siyempre sa pamumuhay sa bahay. Ibig sabihin yung presyo ng bahay dito talagang medyo mas mura siya and mas affordable kumpara sa maraming mga manggagawa, lalong-lalo na sa mga nagsisimula at sa tinatawag nating medyo middle yung income. So sa amin malaking bagay yon para sa amin na mga middle income people, at hindi kami ganoon kumbaga nag-iisip ng ano ba yung mas malaki pang improvement, tumitingin din kami o nangangarap din kami siyempre ng improvement ng bahay, pero kumbaga halimbawa sa renovations na lang ay mas malaki yung gagastusin mo sa renovation kung depende sa paparenovate mo, no? Pero ibig sabihin kung halimbawa gumastos ka ng 100,000, mas mahal kumbaga sa malalaking syudad, parang ganon. So those are yung pros and cons naman. Halimbawa naman sa trabaho, syempre mas maraming trabaho opportunities sa mas malalaking lugar kaysa dito sa amin, dahil nga medyo hindi ganong kalaki yung mga cities o yung mga yung mga tinatawag nating opportunity sa trabaho. Pero may opportunity sa trabaho, kaya lang kung hindi ka mamimili, pwede na rin talaga, makakahanap ka naman ng trabaho kung hindi ka talaga mamimili. Kaya lang ang cons doon ay yun nga, kung yung pinag-aralan mo kung minsan hindi mo magagamit dahil nga yung laki ng competition sa trabaho sa ganitong prairie, sa mga syudad katulad ng medyo mid-cities katulad ng Regina, ng Saskatoon at ng iba pa, Moose Jaw, ganyan, Brandon, hindi ganun siya kalaki. Pero may opportunity sa trabaho, Isa pa sa mga opportunity namin na nandito ay dahil nasa center kami o nasa kalagitnaan kami ng prairies, lalong-lalo na ang Saskatchewan, ay mas accessible para sa amin yung mga syudad. Kung gusto namin pumunta ng Calgary, makapunta kami within 7 to 8 hours. Kung halimbawa naman gusto namin pumunta sa mountain o kaya naman sa Rockies, makarating kami within 8 hours, parang gano'n, So yung mga ganong pros yun para sa amin. Kung gusto naman namin pumunta ng ibang lugar katulad ng halimbawa ng Manitoba, ay makakarating kami within 6 hours, parang ganon. So yun ang mga cons sa amin. Mas malapit yung mga lugar kung saan ay pwede namin puntahan. Kung gusto namin pumunta ng Ontario, nasa gitna kami kumpara kung nasa Vancouver area, BC area, medyo malayo na talaga. On opposite naman, kung halimbawa naman nasa Ontario area naman kami, malayo naman para sa amin kung pupunta naman kami ng BC, parang gano'n. Kasi kung titingnan mo sa mapa, yung palad mo, nasa gitna kami, parang gano'n, Nasa gitna yung prairies. Kaya accessible para sa amin sa lahat yung mga tourist spot. Isa pa sa mga cons na pwedeng makita namin dito ay yung dependent kami palagi sa
wala kaming ganoon ka complex na transportation. Ang halimbawa dito sa amin sa Regina, Saskatoon, sa mga ganyang lugar, ang talagang transportation lang namin ay sariling sasakyan, pero wala kaming train, may buses kami dito, pero wala kaming complex na train katulad ng let's say ng Calgary, wala kami noon, ano. Pero sa mga mas malalaking lugar katulad ng Vancouver, siyempre Toronto area, yung mga yan, siyempre meron silang mga transportations, o kaya naman meron silang mga trains and so on. So yun yung mga concern. Ang pros naman dito ay kung medyo dahil sa ang mga daan namin ay maluluwang, medyo kung saan mo gustong makarating, makakapunta ka, kasi dahil dependent ka nga sa sasakyan o sa pag-aari mo sa sasakyan, makakapunta ka kung saan mo gusto. Ganon din naman sa malaking syudad, kaya lang mas marami kasing alternative na pagpipilian ng transportation para sa kanila, lalong-lalo na kung nasa city ka at ayaw mo ng ma-hassle sa traffic, mag-train ka na lang o kaya mag-taxi, ganon. May mga taxi and buses naman kami dito. Sabi ko nga, wala lang kaming mga train, no? Hindi kami ganoon ka efficient pagdating sa transportation within the city. At isa pa sa mga nakikita naming pros dito ay marami o punong-puno kami ng ng lake, ng mga natural sceneries, dahil sa lapad. Kung makikita nyo yung daan namin dito, maluwang, flat yan, pero hindi naman ganun ka-rugged o ka-flat, dahil kung titignan nyo maigi ay kung lalo na kung pupunta kayo ng mga lakes, makikita nyo rugged din, pero syempre ay hindi ganoon ka mountainous katulad ng pagpunta mo ng Alberta, kapag punta mo ng Toronto na hilly pag outside the city. Pero dito, outside the city, within 1 hour, 2 hours, 4 hours, flat pa rin yan, walang pinagbago. So ganun po dito sa amin sa gawin ng prairie. At ang nakakatuwa pa dito ay kahit na saan ka pumunta sa ang lugar, mayroong lake na mapupuntahan, kasi may more than, hindi ko alam kung ilang libo yung lakes dito sa Saskatchewan, Saskatchewan, Manitoba and Alberta. Maraming lakes dito na pwedeng puntahan, at ayun naman ang kainaman kung gusto mo mag-lake. Katulad ngayon, nasa lake kami, it's lake day, at Saturday, Sunday usually ang punta namin ng lake. Yan, kasama ang family, picnic time. At gusto mong pumunta ng lake within 1 hour, 45 minutes, 50 minutes, meron ka ng pasyalan na katulad nito, magandang mga lakes na pasyalan, at makakapasyal ka na, makapag-unwind ka na, no? Nang hindi gaanon kalaki yung population ng mga nagpupunta o namamasyal. Kasi nga, ang kainaman dito ay sa dami nga ng pasyalan dito, so iba't iba. Halimbawa, pupunta ka ng Calgary, pupunta ka ng ibang lugar, talagang dagsain ng tao yon, at talagang pupuntahan ng iba't ibang turista, no? So yun ang kainaman doon. Siguro yun ang cons nila doon. Ang pros naman dito. Hello. Hello ka mo. Oh. Hello, anak. Oh, hello. Ano na? Hello ka. Oh, tama ka. Wag ka. So yun naman ang doon, ang cons doon, dahil sa dinadagsa ng maraming tao, talagang thickly populated naman. Dito sa amin, mga local tourists, dahil provincial spots yung mga pinupuntahan namin, mostly ay mga taga dito na rin, taga Saskatchewan, Manitoba, Alberta. Ganun na lang din yung mga tourists namin dito. At hindi na siya katulad ng, sabi ko nga, iba't ibang talagang international spot na talagang ang daming turista, no? Isa pa sa nakikita natin dito ay yung dami ng population sa ngayon, sa kasalukuyan, dahil ang sinasabi ng Census Canada ay talagang lumalaki ang population ng prairies, no? Ang maganda siguro doon ay syempre, dahil sa lumalaki, gumaganda ang economy, but ang cons naman doon ay dahil sa lumalaki yung economy, nagkakaroon ng malaking competition sa mga trabaho, sa mga iba't ibang area, at medyo naging congested ang sabi nila sa
nagkakaroon ng bottleneck sa healthcare, no? So yun yung mga ilan. Pero ang kagandahan dito ay napipreserve pa rin naman yung halimbawa tulad ito, yung nature, mga reserves and so on, ay napipreserve pa rin naman at nabibigyan pa rin ng katugunan kahit na ang sa healthcare, although lumalaki yung population, sabi nga natin, pero yung healthcare ng prairies, katulad sa Saskatchewan, ay okay na okay pa rin naman. No? So ilan lamang yun sa mga pros and cons. Marami pang iba. Ito lang yung sa amin na naranasan siguro namin at nakita namin siguro dito sa dito sa Saskatchewan na pros and cons. But other than that, maganda pa rin dito sa amin. Sabi ko nga, yung cost of living medyo mas mura unlike sa mga mas malalaking lugar. Kaya lang sabi namin ay hindi ganoon nga. Kumbaga yung pasyalan, kung gusto mo ng city life, medyo limitado kami dito, no? So yun muna ang ating pag-uusap ngayon at kita-kita tayo sa mga susunod, na. Paalam.